Good morning, Philippines. Ngayon po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay araw ng Sabado, June 28, 2024. Marami pong dapat pag-usapan. Isa na po dito, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, itong napipintong digmaan between US and China. Ito po ay hindi ibinabalita ng mainstream media. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan. Whether they are under instruction by the government or not to report to the public this matter. Ang nakakalungkot po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay mabubulaga na lamang tayo. At ayon sa maraming balita, sapagkat alam naman po natin dahil sa social media, marami na pong mga pamilya ng mga politiko at ng mayayaman na ibang bansa na po bilang kanilang paghahanda na makaiwas sa napipintong digmaan. Ang nakakalungkot po sa bahagi ng sambayan ng Pilipino na wala pong alam na nakaamba na po ang digmaan. Alam po naman natin kung gaano ka mapanganib at kung gaano ito makakapaminsala sa buhay ng mga Pinoy. Nandyan po yung Ukraine, napakagandang halimbawa na mahigit na po 2 taon ang kanilang digmaan at marami na pong mga mamamayan ng Ukraine ang nangamatay at nagdurusa dulot ng digmaan na yan. Sa Pilipinas po, mas higit na mararanasan ang dinaranas ng Ukraine kung matutuloy po ang digmaan. At mukhang matutuloy po ito sapagkat kailan lamang, siguro po mga 3 days ago, hindi po ito binabalita pero dumating po sa Olongapo ang mahigit na 20,000 troops galing po sa US at Canada. Sila po ay nasa Subic bilang paghahanda po sa napipintong digmaan na yan. Ngayon, ang tanong po dito, kaya po bang iwasan pa? Well, sa atin pong pananaw, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tanging paraan lamang para makaiwas dito, which appears to be impossible now, ay yung mag-safe ang Pilipinas with China, being friendly with China, instead of being friendly with the US. Pero sa kasalukuyan po, mukhang imposible yan sapagkat una, mayroon po tayong kasunduan sa US na kung sakali magkakaroon po ng digmaan between the Philippines and any country, specifically with China, the US should come as if it is the US that enters war with that country with whom the Philippines is having a war. So, yan po. Kaya nga itong provocative acts ng China against the Philippine Coast Guard and Navy
ay isa pong pagkakataon na o dahilan kung bakit narito ang mga tropa ng US naghihanda para sa digmaan laban sa China sapagkat ito ay tinitingnan na pambubuli o hindi lang pambubuli. This can be an act of war committed by China against the Philippines, for which the US has to come to the succor of the Philippines. Kaya po, nariyan ang digmaan na may napipintong digmaan. At narito na po ang mga US troops. Pangalawa po, ang Taiwan ay nais kunin ng China bilang kanilang dating probinsya at ito nga sinasabing One China Policy na kung saan ang sinasabi ng China ang Taiwan ay kanilang probinsya. Kaya dapat na muli itong makuha nila. Ngunit hindi po papayag ang US sapagkat ang Taiwan, ang Pilipinas at ang Japan at ang iba pang bansa sa Asia ay kailangan po ng US para kanilang maging base militar dito po sa Asia in order to maintain their being a world power. Hindi po sila kikilalanin bilang world power kung wala po silang mga base dito sa Asia. At ito po ang Pilipinas, ang Taiwan, ang Japan at iba pang kaalyadong bansa. So ang ibig po sabihin niya, kahit ang Pilipinas ay makipagkaibigan sa China, mukha pong o hindi lamang mukha, hindi rin po mapipigilan ang digmaan sapagkat hindi titigil ang China para kunin muli ang Taiwan. At sa anumang digmaan between Taiwan and China, papasok ang Amerika at dahil meron po tayong base dito sa sa Pilipinas o merong base ang Amerika sa Pilipinas, so gagamitin ng US ang bansang Pilipinas laban sa digmaan nito sa China in order to defend Taiwan. So, ang ibig po sabihin niyan, hindi po maiwasan na maulit ang kasaysayan noong World War II na kung saan ang digmaan noon between Japan and the US. At dahil ang Pilipinas at the time was a colony of the US, damay po tayo at mga karating na bansa. Ang digmaan po ngayon will be between US and China. And the Philippines, Taiwan, Japan, and other countries in Asia cannot avoid it. Tayo po ang magiging major battlefield sa digmaang ito between China and US. So ano po ang dapat natin gawin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Ang dapat gawin po ng Pilipinas ay maghanda sa digmaang ito. At ang pinakauna po na dapat gawin ng Pilipinas bilang paghahanda, dapat po palitan ang Pangulo, si PBBM. Bakit po? Sapagkat bilang isang bangag na Pangulo, wala po ito sa huwisyo. At most likely, ang magiging desisyon po nito ay lalong kapahamakan sa mga Pinoy. Katulad po ngayon,
wala silang sinasabi tungkol dito para simulan ng sambayanan kung anong pwedeng paghanda ang gawin. Basta hinahayaan po lamang na mangyari ang mga ganito at masusurpresa na lamang ang sambayan ng Pilipino sa pagputok ng digmaan na yan anumang oras. Samantalang ang mayayaman ay lumilikas na papunta sa ibang bansa, lalo na ang mga politiko. Para po sa kanila, napakadaling gawin yan. Kaya nga, dahil may pera sila at kaya nga ngayon pa lamang ay lumilikas na ayon sa mga balita ang kanilang mga pamilya. So kailangan po natin palitan ng mas responsableng Pangulo. At dapat po dyan ang pumalit sa ngayon ay ang Vice President sa katauhan ni Sara Duterte. Yan po ang unang hakbang na dapat nating paghandaan. Sapagkat kung matino po ang ating Pangulo, maaari pa pong makagawa ng paraan kung paano, kung di man maiwasan, madelay itong napipintong digmaan na ito. Sapagkat sa ngayon, it appears that the government is not doing anything to avert the war. Kumbaga, let it happen that way. Come what may ang nagiging palisiya ng gobyerno in this respect. Sapagkat mas ang atensyon ng administrasyon, lalo na with the First Lady and the person of Lisa Araneta Marcos, ay magpayaman lamang at pag pumutok ang digmaan, lilipad na lamang sila. Maiiwan ang mga Pinoy. So ito po ang nakakatakot dito. Sa bagay po ang digmaan ngayong World War III, hindi na katulad ng World War II na pwede kang magtago. Ngayon, mismo ang mga armaments ay darating na lang sa bahay ninyo, sa bahay natin, para doon na mismo maglaho ang mga Pinoy sa kanilang mga tahanan. Para na lang, parang uulan lang ulan ng bala ng mga panganib. Yan ang trend ng digmaan ngayon. So dapat itong US at itong mga allied countries na maliliit, katulad ng Taiwan, Japan, Pilipinas, South Korea, Vietnam, Malaysia, ay pilitin po nila na kung talagang hindi mapipigilan ang digmaan, bring the battle to China itself. Dapat sa halip na maging defensive ang taktika nitong kalaban ng China, dapat maging offensive. Salakayin nila ang China para ang digmaan ay naroon sa bayan ng China, hindi dito sa bayan ng mga Pinoy, ng Japan, ng mga Taiwanese, so forth and so on. Anyway, ang China ang naglumilika ng kaguluhan. So, kung yan ang gusto nila, gulo, dapat ang digmaan ay nasa kanilang teritoryo. At yan ay mangyayari kung uunahan o kapag pumutok ang digmaan,
salakayin ang China mismo para nasa kanilang lugar ang digmaan. Hindi rito sa Pilipinas, hindi sa Taiwan, hindi sa kanilang kalaban. Sapagkat kung hahayaan po natin ang digmaan na mangyari dito sa atin as a battlefield, mauubos po ang mga Pinoy, ganon din ang Taiwanese, and most probably Japanese, so forth and so on. Hanggat maaari po ang sinasabi natin dito, mapigilan na maulit ang kasaysayan ng pangalawang digmaan. Sapagkat ang ikatlong pandaigdig na digmaan ay mas magiging masahol po. Kaya ang sinasabi po natin, kung may paraan para maiwasan ito, at kaya pong iwasan yan ng mga leader, kailangan lamang upuan ng US at China as a major participants. Ang Pilipinas po dito, ang Taiwan, ang Japan ay nagagamit lamang po ng China at ng Amerika at ng iba pang malalaking bansa sa kanilang tunggalian para sa pandaigdig na kapangyarihan. We are just being used as their means, especially China, of becoming a world power. Yan po ang totoo. Kumbaga, hindi naman talaga issue yung West Philippine Sea as a territorial acquisition on the part of China. Ito ay ginagamit lamang ng China upang kilalanin bilang world power sa pamamagitan ng complete control over the area, which of course the Western countries, specifically the US, cannot afford. Otherwise, they will be deprived of their access to Asia. At for economic purposes, kailangan ng US ang free passage dyan sa West Philippine Sea. Yan po ang totoong issue dito. Pangalawa po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang ekonomiya po ng US is basically war-oriented. Ano po ibig sabihin niya? Habang nagkakaroon ng digmaan sa iba't ibang bansa na kung saan ang US ay talagang sinasadya nilang makialam. Actually, sila ang engineer ng mga digmaan. Sumisigla po ang hanap buhay sa US. Bakit po? Ang US ang number one supplier ng war materials. Yung mga baril, mga bala na yan, mga canyon, mga lahat ng equipment sa digmaan, supplies, yan po ay minamanufactured sa US. At yan po ay ibinibinta nila sa mga bansa na nangangailangan ng mga war equipments upang depensahan ang kanilang sarili. So in other words, yung mga provocation na yan ay underground. That is a US making. Katulad po ng China at US na yan.
kung mag-uusap ang dalawang bansa para manatili ang kapayapaan, pwede pong mapigilan ang digmaan. Pwede pong mapigilan ang digmaan. Pero kung hindi sila mag-uusap for economic reason of its country, kailangan ng China ang digmaan para makontrol ang Asia upang lalo itong maging malakas economically and militarily. So kailangan niya pumasok sa isang digmaan. At ang US naman, kailangan din niya ang digmaan economically sapagkat dahil sa gera, sumisigla ang ekonomiya nito. So, underground, mag-create siya ng mga causes for war. Pagkatapos, ang battlefield wala sa kanila, pagkus narito sa mga maliliit na bansa na kanilang mga kaalyado. So dapat itong mga maliliit din na bansa mag-usap-usap, magkaisa na huwag magpagamit sa malalaking bansa na ito sa kanilang iringan para sa kapangyarihan ng mundo o sa kanilang pagiging world power. Dapat itong maliliit na bansa by itself maging third world force against the countries rivaling for a world power. At mangyayari lamang po yan kung mayroong magandang o matinong leader, isa sa mga bansang ito na ba pwedeng magsimula ng ganyang direksyon na kung saan itong maliliit na bansa katulad ng Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Indonesia, Philippines, mag-usap-usap sila at huwag silang magpagamit alinman sa malalaking bansa na yan, either China or US. Yan lang po ang makakapigil ng digmaan. Pero habang itong maliliit na bansa ay patuloy na nagpapagamit sa US, the danger of war is always there. Sapagkat ang China po, hindi naman may pagkakaila, ay nagiging dragon na po ito, economically and militarily. At hindi titigil ang China para hindi makuha ang Taiwan. At ang Taiwan, ang depensa ng Taiwan ay nakabase sa Amerika. At ang Amerika, hindi nila pipigilin ang gera na gustong mangyari ng China sapagkat economically pabor po sa Amerika ang mga digmaan. Pangalawa, the US cannot afford losing axis in Asia as a world power. So, ibig po sabihin yan, kung hindi mag-uusap ang dalawang bansa para manatili ang kapayapaan sa buong mundo, perhaps through the intervention of the UN, hindi po mapipigilan ang digmaan. Ang masama po dyan, with the present administration, para bang binabaliwala nila. Marahil ang tingin nila wala namang magagawa. So be it na lang, pabayaan na lang. Bayaan mong mabulaga na lang ang tayong lahat. Anyway, may pera sila para tumakas patungo sa ibang bansa. At yan po ay ayon sa balita ay nangyayari na.
ginagawa na ng mayayaman at ng mga politiko. Yung paglikas, hinahanda nila kung saan sila pupunta, somewhere in Europe, sa mga bansa kung saan mayroon silang mga negosyo doon, may mga bahay sila doon. Napakadali po sa kanila para gawin niya. Ang masama po sa bahagi ng mga ng masa. So, inuulit po natin ang dapat na gawin nating paghanda. The first thing to prepare is to replace the president. Nang sa ganon, magkaroon po tayo ng isang responsable, isang matinong pangulo na magbibigay ng tamang direksyon, lalo na sa panahon ng digmaan. At the moment, yun po ang kalagayan. The reality at the moment is that war is about to come. It's just a matter of days kung kailan magsisimula ang unang putok at kung sino ang magsisimula. Sa bagay, sa bahagi din naman ng China, mayroon pa rin naman sila kahit papaano kaunting pangamba. At yan ay ang kinatatakutan nila marahil din. Baka sila ay biglang salakayin na lamang kung magsisimula sila ng unang putok. Pero dapat ang direksyon ng digmaan ito is to bring the war to the enemy territory. Kailangan ang digmaan nasa China, wala sa Pilipinas, wala sa Taiwan, wala sa Japan. At mangyayari lang yan kung sasalakayin ng US ang China. Bagamat kahit papaano hindi rin maiwasan na talagang affected tayo kahit saan ang lugar ang digmaan na yan. Apektado din ang Pilipinas. Bakit po? Sapagkat lahat magkakaroon ng dislocation. So, pero wala po tayong magagawa dyan kung talagang mangyayari. Ang kailangan na lamang ngayon, paghanda. At inuulit po natin, dapat mapalitan ng mas responsableng Pangulo ng ating bansa para magkaroon po ng tamang direksyon. And the best choice is the Vice President. So, inuulit po natin, hinihingi natin, panalangin ng lahat na sana kahit papaano umaasa pa rin tayo na hindi matuloy ang napipintong digmaan na ito. So, pansamantala po, kasan natin ang ating pag-uusap ngayong umaga. Muli, magandang umaga at maraming salamat sa lahat.